Mr. Masayuki Ito nagbigay na ng matinding reaksyon sa laban ni Jan Riel Casimero at ni Kyunosuke Kamida. Hindi raw dapat natalo si Casimero kay Kamida. Narito ang buong kwento. The score was so far apart that I thought it would be more like a draw. That's right. Muling umingay ang boxing world matapos mabigay ng pahayag si Mr. Masayuki Ito, ang dating promoter ni Jan Riel Alas Casimero, hinggil sa kontrobersyal na laban ng Pinoy boxer laban yan kay Kyunosuke Kamida na ginanap kamakailan lang sa bansang Kyrgyzstan. Sa isang video ng Treasure Boxing Promotion na may pamagat na ganito, isang resulta inaasahan, ngunit inilahad ni Ito ang kanyang tapat na opinyon sa naging laban. At ayon kay Ito, bagamat hindi siya masyadong nagulat sa naging resulta, pero labis umano siyang nagtaka sa sobrang laking agwat ng puntos na ibinigay ng mga hurado pabor kay Kamida. At para sa kanya, hindi matatawag na pagkatalo ay pinakita ni Casimero. Sa halip, dapat ay draw o tabla ang resulta ng laban. Kung susuriin mo ang unang bahagi ng laban, malinaw na lamang si Casimero sa mga 5 rounds, wika ni Ito. Sa mga sumunod na rounds, medyo bumagal nga siya, pero hindi ganon kalayo ang agwat para ipanalo ng ganon kalaki si Kamida. Nagdag pa ni Ito, malinaw na nakontrol ni Casimero sa first half ng laban, kung saan nagpakita ito ng agresibong opensa at malalakas sa suntok na nagbibigay ng impresyon sa mga manonood na siya ang umaarangkada. Ngunit sa ikalawang bahagi ng laban, naging mas maingat at technical itong si Kamida gamit ang kanyang footwork at mga counterpunch upang maiwasan ang mga matitinding atake ni Alas. Hindi ko masasabi na ito ang best performance ni Kamida. Ani ni Ito, oo, mahusay ang kanyang depensa at diskarte, pero hindi yun ang estilo na inasahan ng mga boxing fans sa kanya. Ipinunto rin ni Ito na kilala si Kyunosuke bilang isang buksingerong palaban at nagkikipagdikdikan, yung hindi tipong buksingero na palaging tumatakbo sa ring. Kaya naman, nagulat siya sa ibang klaseng Kamida ang napanood niya, isang mas tactical ngunit hindi kasi exciting naman na laban. Para kay Ito, naintindihan niya na ang boxing ay hindi lang puro suntukan, ngunit malaga rin ang entertainment value sa mata ng mga tagahanga. Kung suntukan ang gusto ng mga boxing fans, maring hindi nila nagustuhan ang laban ito, dagdag pa ng dating promoter. Ang inaasahan ng lahat ay yung bakbakan, ngunit ang nakita natin ay isang labang puno ng taktika at iwasan. Gayunpaman, pinuri pa rin ni Mr. Masayuki Ito itong si Jan Riel Casimero dahil sa kanyang tapang at determinasyong ipakita na kaya pa niya makipagsabayan sa mga batang buksingero tulad ni Kamida. Marami pa akong nakikita pagkakataon para kay Casimero. Wika niya, hindi pa tapos ang karera niya at alam kong babalik siyang mas malakas. Dagdag pa ni Ito. Sa kabila ng hindi pagkakasundo ng opinyon ng mga boxing fans at eksperto sa naging desisyon ng laban, nananatiling mainit ang pangalan ni Casimero sa mundo ng boxing. Para kay Ito, ang pagkatalo ni Casimero ay hindi kabawasan sa pagkatao uhusay ni Casimero, kundi isa lamang itong karanasan na magpapatibay pa sa kanyang mga susunod na laban. Ang mahalaga ay hindi kung ilang beses kang natalo, kundi kung paano ka bumangon. Pagtatapos ni Ito, ang nakita ko kay Casimero ay isang mandirigmang Pilipino na may puso at sigurado ako, babalik siya para kunin muli ang respeto at tagumpay na para sa kanya. However, the score was so far apart that I thought it would be more like a draw. That's right, honestly. Yeah. Mga kakwento, ngayon, nananatiling usap-usapan sa Japan at Pilipinas ang nasabing laban at tila mas marami pang kwento ang susunod habang patuloy na sinusubaybayan ng mga tagahanga ang susunod na hakbang ng Alas, ang nag-iisang angas ng Pinas. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Mario Ciliano, kay kakwentong Roger Saison, kay kakwentong Vicrio Anora, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga
kwentong di pa nakwento sa inyo.